Okay, so gawin na natin ang reading mo, Capricorn. Hello, my dear Capricorn. Di naman nakita ang pes mo. Ayan, oh, ayusin natin ang mukha niya. Oh. Ayan, yung bell natin yan. Ayan. Natuyo na yung kanyang damit. Ayan. Ayan. Takpan natin isang mata mo para ano ka. Because tonight will be the night that I was born for you over again. Kunyari, emo ka. Don't say to my life. I wanna live until another day. Yan. Wala dapat yung mata mo na isa. That it's true. Naglaruan yung bell. Okay. So, intro muna tayo na mabilisan. Hello, my dear. Welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng June 23, 2026. Titingnan po natin kung anong mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before tayo, my dear, mag-proceed sa ating reading, kukunin ko muna itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko na rin kunin itong pagkakataon na ito na magpasalamat sa ating mga bagong subscribers. Hello, my dear. Welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy ka dito at mahanap mo sana dito sa ating channel kung ano man po yung iyong hinahanap sa iyong buhay or mai-provide ko po sana yan. Okay, maibigay ko yan sa iyo. About po sa ating private reading, nasa description box down below yung mga details, information na kinakailangan mo para po makontak ang inyong lingkod. Okay, let me see, my dear, what is going on sa araw na ito. Kailangan ko na mas malaki na selenite. I need mas malaki pa na selenite. Okay, let me see, my dear. Tingnan natin anong meron sa araw na ito. Tsaka may lamat na rin siya, oh. Nagka-crack na rin siya sa gitna. So, I think kung hanggang saan niya kayang lumaban, sige, hindi mo na kita papalitan. Kung hanggang kailan mo na lang kayang lumaban, lumaban ka. Diba? Matagal na rin sa akin to. Okay, let me see. Gusto ko kasi siya kasi cute. No? Ano lang siya. Kumbaga sa, ano tawag sa ganito? Hand size, bite size. Okay, let me see. Okay, focus na tayo sa reading mo, my dear Capricorn. We have here the energy of the Knight of Cups. Clarification ng Knight of Cups is... ano to? Okay. Medyo ilag ka, my dear, no? Medyo ilag ka ngayong araw na to. Okay? Meron kang na-discover or meron kang madidiscover sa isang tao na magdudulot, my dear, kung bakit parang iiwas ka sa kanya or parang iilag ka sa kanya. Yun ang nakukuha ko dito. Like, hindi naman as in like nilalayuan mo tong tao na to, pero nandun ka sa moment na parang possible na baka kinakausap mo pa rin, pero may certain na gap, may certain na, may energy na parang nagsiseparate sa inyong dalawa. And may nalaman ka sa tao na to na nagdulot kung bakit naglagay ka ng boundary or ng space. Okay? Possible na meron mga tao na kung dati parang you always talk to them, ngayon, or lagi mo silang binabati or something, ngayon parang medyo, yung nakukuha ko na pinakamalakas na energies, medyo ilag ka talaga. As in, ilag na ilag ka talaga sa tao na to, my dear. And sa energy ng Queen of Swords,
meron kang nalaman or meron kang malalaman sa tao na to, my dear, na magiging dahilan kung bakit mo ginagawa to or bakit mo nararamdaman itong energy na to. Okay? Let me see. Tingnan natin kung ano yung tinuturo ni Queen of Cups. Ni Queen of Swords pala, sorry. Ayan o, may tinuturo siya. Tingnan natin kung anong tinuturo niya. Next card is the Two of Swords. Okay. Nagpagulo sa isip mo, my dear. Okay. Gumulo yung isip mo, my dear. As in, gumulo. So, sa araw na ito, my dear Capricorn, may mga energy na magpapagulo sa isipan mo. Na magdudulot, my dear, kung bakit ka parang magdidistansya. Bakit ka lalayo, aatras ng konti. Hindi ko nakukuha na ikakat mo, my dear. It's just more on parang umiiwas ka talaga as much as possible. Yung, alam mo yung typical na parang naglalakad ka sa kalsada, nakita mo siya na, ay, magkakasalubong kami. Yung bigla kang liliko, para hindi lang kayo, ay, nakita niya ba ako? Ay, hindi pa niya ba ako nakikita? Ay, liliko ka na. Yung parang ganon. Meron kang isang tao, my dear, na pinipilit mong iwasan. Pero, yung pag-iwas mo sa kanya, my dear, is hindi yung awkward naman, na parang hindi mo siya kayang kausapin. Kaya mo pa rin siyang kausapin. No, let us just call nakikipagplastikan ka, parang ganon. Okay. No, yun ang pinakamagandang, pinaka-direct at pinakatamang words, my dear. Okay, nakikipagplastikan ka sa kanya because probably kailangan mo siyang kausapin. Pero as much as possible, kung hindi mo siya kaya, hindi talaga, wala kayong business, wala kayong pag-uusapan na kahit ano, hindi mo talaga siya kakausapin. Like, lalayo ka talaga siya sa kanya as much as possible. Kasi naguguluhan ka talaga. Like, hindi mo siya maintindihan at all, no? Parang nandun siya sa moment na parang pinaglalaruan ka niya emotionally, no? Yun ang nakukuha ko. Actually, mentally. Kasi, emotionally, mentally. No? Cups at saka sword. Okay, let me see. Additional cards pa tayo. 8 cards lang po tayo ngayon, ha? Kasi minsan nagto-12 cards tayo. 8 cards lang po tayo ngayon. Let me see, my dear. Capricorn. The Seven of Pentacles. May ini-expect ka, may hinihintay ka na mangyari pero hindi nangyari. Ano to, Capricorn? Ano to? Ano to? Nahihiwagaan ako sa'yo. Meron kang hinihintay na mangyari pero hindi siya nangyari. And yun ang naging dahilan, my dear, kung bakit gumulo. Or bakit gumugulo ngayon yung isip mo? Kasi baka nag-e-expect ka na o nag-a-assume ka na ng isang bagay na gagawin ng tao na to o ng energy na ito or mangyayari sa energy na to tapos hindi siya nangyari. Eh, nandun ka sa moment, my dear, na bakit hindi siya nangyari? Bakit hindi siya nangyari? Yun ang nakapaulit-ulit ko na nakukuha. Bakit hindi siya nangyari? Okay, let me see. Next card. Ang gulo ng reading mo, ha. And yung pasok ng download ng energy is hindi siya clear. Putol-putol siya. Like, tuk, 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 tuk. Ganon. Let me see. The Eight of Cups. Iiwas ka na lang talaga. Like, sa abot na makakaya mo, iiwas ka na lang talaga, my dear. Okay? Nahihiwagaan ka sa tao na to. Ang weird ng tao na to. Hindi mo alam kung anong meron sa kanya. Probably baka pakiramdam mo, niloko ka ng tao na to or pinaniwala ka ng tao na to, my dear, sa isang bagay na something. Kasi, ang nakukuha ko is nag-expect ka talaga sa Seven of Pentacles. Nag-expect ka talaga na parang gagawin niya to or mangyayari sa kanya to tapos hindi siya nangyari. And it's either like niloko ka ba niya or pinaasa ka ba niya or pinaniwala ka ba niya ng something and ngayon parang nagdi-distance ka sa kanya. Baka nag-promise tong tao na to, something like that. Baka may nag-promise or yeah, parang ganun kasi yung atake niya. Pero sa energy ng Eight of Cups, nagdi-distance ka, my dear. Like, okay.
Hindi ko gusto kung ano yung nakikita ko. Hindi ko gusto kung ano yung nangyayari. So, therefore, like, okay, distansya. Let me see, we have here dalawang card, my dear. Pagsamahin na natin yan para sa last card natin. We have here, clarify natin yung 8 of Cups. Okay. The Knight of Pentacles. Nag-iisip ka talaga, as in. Grabe yung isip na nangyayari sa'yo ngayon. Like, super isip-isip. Like, the curiosity. Yung pagtatanong, may di, yung misteryo, yung pagiging mahiwaga. Okay, bakit nagkaganon? Bakit ganyan? Bakit ganito? Yung ganon nakukuha ko dito, my dear. And at the same time, yung pinaka-reaction ng energy mo is like, lumayo lang talaga kaagad. Kung kaya mo talagang lumayo, lalayo ka talaga as much as possible. Okay, pero kahit na siguro lumayo ka, talagang yung isip mo talaga is nandun pa rin talaga sa senaryo na yon, na parang may certain big question. Talagang may certain big question, my dear, na naglalaro sa isipan mo as of this moment, na bakit hindi nangyari yung 7 of Pentacles? Bakit hindi ito yung ini-expect, hindi, kumbaga parang hindi ito yung nakaplano. Hindi ito yung ine-expect ko. Hindi ito yung napag-usapan. Parang ganun na energy, my dear. We have here the energy of the Page of Cups. Yes. Inimagine mo na kasi. Nag-fortune telling ka na naman. Eto ka na naman ulit. We have here the energy of the 8 of Wands. Ayun. So, naglagay ka ng napakataas na expectation sa isang bagay. It really doesn't matter kung positive na expectation or negative na expectation. Ang nangyayari ngayong araw na to is hindi nakabase doon sa expectation na yon. So, hindi mo nagugustuhan yung nakikita mo ng dalawang mga mata mo. At ang pinaka nagiging reaction ng katawan mo is like, okay, distansya. Lumayo. Hindi ko alam kung... Okay. Anyway, bottom deck of the card is the energy of the Temperance. Sinusubukan mong kumalma. Like, okay, kalma. Kalma. Pakiramdam ko medyo nag-fortune telling ka eh. Hindi ka fortune teller, pero nag-fortune telling ka. Like, nag-predict ka ng something, and then hindi yun na nangyayari. No, possible naman din na may kasalanan yung ibang tao dito kasi baka naman kasi nangako, 'di ba? Pero parang nandun ka, my dear, kasi sa moment na hindi ka naging open sa parehas na side. Na possible na yung, remember, promise meant to be broken, 'di ba? Promise meant to be broken. May kanta pa nga na ganyan eh. 'Di ba? Pero nandun ka lang siguro sa positive side na parang mangyayari talaga itong bagay na ito, pero hindi talaga siya nangyari o hindi siya nangyayari as of this moment. We have the energy of the Temperance, the Queen of Pentacles, and the 9 of Cups. May kinalaman sa iyong manifestation, my dear. Okay. You're expecting, my dear, some delicious snack ngayong araw na to. Something na parang maglalight ng mood mo. Possible na good news, 'di ba? This is the news to, my dear. Message ang 8 of Wands. Okay, that is a message. Pero sad to say, ayoko naman sabihin, my dear, na hindi talaga mangyayari kung ano itong mga bagay na mangyayari, kung ano man itong mga ine-expect mo na ito, my dear. Pero siguro, let us just assume na parang masyado pa sigurong maaga. Depende sa kung ano yung minamanifest mo, my dear. Kung ikaw mismo yung gagawa ng manifestation mo, baka masyado pang maaga para mangyari yan. Okay? Maybe kailangan pa ng enough time. Enough time, enough. Tamang panahon, tamang oras. Okay? Pero kung may kasamang ibang tao, please, my dear, practice mo na laging maglagay ng, or practice mo, my dear, na wag masyadong kumapit sa kung ano mang yung bagay na yun kasi may involved na ibang tao. Malaki kasi ang posibilidad, my dear, na hindi niya tuparin yun o hindi niya gawin yun. 'Di ba? Kasi hindi natin siya kontrolado. No? Kahit na fortune teller ka pa. Okay? So, my dear, yan po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, June 23, 2026. Sa gaya po ng lagi kong nasasambit, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal ng mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat.
Maraming salamat po. Thank you, my dear. Take care of yourself. Bye-bye.